Di ba yan yung kwento? Ang kinanggitan niya talaga, tinatabang buya. Sa pag-aaral, yan ay mga katotohanan. Kaya si Kuya Tan nagalit sa akin doon sa mensahe ko ng 4 na karakter. Yun ang pinagbawal niya. Na tumawag siya kay Liz na hindi na daw ako pwede magsalita sa Aurora. Samantalang naka-schedule ako for speaker doon. Okay? Nagalit siya doon sa mensahe. At alam ko, sa tuwing magpe-present ako ng mga pag-aaral ko, may kontra agad siya. Hindi niya pa napapakinggan, kontra na. Alam ko na yan eh. Oh, alam niya agad. Kasi nagsasabi ako ng totoo. Kung ano yung nababasa ko, katulad ng bawa ng Elder Son, tama, simula tayo sa Elder Son. Ang sabi sa Elder Son, may sinabi si Sister White na ganito. Nabasa lang. Binasa ko lang naman to, no? When sin are discovered. Oo. Teka ha. Discovery. At ito, tinitingnan natin yung actual na nangyayari. No? Sa propesya. Kung saan sa propesya ang kaganapan na to. No? Ito. By the elder son, Christ Object Lesson, 209 paragraph 3, were represented the unrepenting Jews of Christ's day and also the Pharisees in every age. So, ang elder son, kumakatawan daw sa Pharisees in every age at saka yung unrepenting Jews. Pharisees in every age. Hindi na natin isusulat lahat. Yan na lang medyo malapit-lapit. Ibig sabihin, para sa lahat ng panahon. Yes. Pharisees in every age. Applicable sa lahat ng panahon. Oo, applicable sa lahat ng panahon. Who look with contempt upon those whom they regard as publicans and sinners. Ito daw yung Pharisees na to na in every age. Tinitingnan niya daw yung kanyang mga kapatid na publikano at sinner. Kumbaga, kinukumpara niya yung sarili niya na mas mahigit siya kaysa doon kasi publikano ka lang at sinner ka. Ano yung term na ginagamit niya? Huwag kayong pumantay sa akin. Yan, binibitawan niyang salita yan. Huwag kayong pumantay sa akin. Yung nag-ano tayo, live yan, maraming beses niya pati binitawan yan. Huwag kayong pumantay. Because they themselves had not gone to great excess in vice, they are filled with self-righteousness. Ito because they themselves have not gone to great excesses in vice, they are filled with self-righteousness. Dahil hindi sila masyadong lumabag o gumawa ng kasalanan o gumawa ng mga bisyo, napuno sila ng pagmamataas sa kanilang sarili. Ngayon, ang ginawa ko, isa pala sa clue ng elder son ay Pharisees of every age at saka yung not excess vice. in vice. Ibig sabihin yung vice, yung bisyo. O yung paglabag. Yan, not excesses in vice. Hindi siya masyadong lumabag o nagbisyo. Yan yung mga katangian ng elder son. Ha? Sister Lenny. Ngayon, ang ginawa ko, dahil honest interpretation, Nilagay yung mga pangalan. sino ba ang sa atin ang prodigal son? Inisa-isa ko. Abner Mariano, si Kokoy, prodigal, si Hazel, si Liz, prodigal son. Nakalimutan Sabi si ko, si Brother Ronnie ba yan? Prodigal son ba yan o hindi? Hindi naman daw siya lumabag sa abroad eh. O sige, huwag na siya. So, inisa-isa ko. Sino ang elder son? Yung hindi masyadong lumabag, Ate Lenny, Sister Lader, Kuya Tan, Brother Arnel, Brother Adi, si Ate Eunice. Honest lang ako. Kasi yun ang nakasulat, not excesses in vice. Hindi sila yung masyadong lumabag eh. Hindi sila yung masyadong nagbisyo. Doon na nagsimula rin yun. Ba't ko daw sinama yung pangalan niya? Hindi malis-alis sa kanya. Oo. Alisin mo ang pangalan ko dyan. Kaya bawal na siyang magsalita sa Oo. Parang sinulat ko lang kasi sino ba sa atin ang hindi masyadong nagbisyo? Hindi naman pwede siyang prodigal son. Hindi naman siya lumabag, katulad ko. Hindi, para, to be fair, para marinig din naman nila, ay nung hinanayan ni Brother Abner, i-correct din siya. Oo. So, napaunawaan siya ng ganyan. So, inalis na yun. Pero tumakbo ang panahon, yung nagbatas ng sekretar, nagalit sa akin, nagalit kay Brother Rani, na dapat hindi ito patuloy sa aming mga tahanan. So, sabi ko, ilang paulit-ulit na lang nagagalit siya sa amin. Ay, nag-lecture ito, patuloy ko. Sige, lagay mo na si Anderson. Nagagalit sa iyo eh. Nagagalit sa amin nga. Bakit ka raw pinatuloy namin eh? Lagay mo na nga siya dyan. Pero, Ang kulit eh. pinagyan si Abner na wag mo na yan Nagbawal na. Nagpatuwid siya sa... oo. Matuwid siya. Kaya nga,
kung to be continue na pag na sila. Kasi di ba may elder son, may prodigal son, may alipin. Pero yung alipin nahati sa dalawa, mabuti at masamang alipin. Mamaya pupunta tayo doon. So, baka gutom na kayo. Okay, so mga kapatid, ang sarap pag-aralan dahil nakikita natin yung actual na nangyayari sa iglesia at connection sa propesya. Brother Abner, Oo. para ma-clear no, baka maging negative si LC sa punto na yan. Tayo kasi, ang tama yung sinasabi nila na yung personal, pag nasabi mo na, tama na yun. Ang nangyari kasi dito, Sister Els, ay yung paulit-ulit kasi nangyayari. Iba-ibang lugar nagpaparating kung anong labang na nakita nila, lalong gumagamit ito ng tithes. Nasa pulpito, nanguna. So iba yung depekto mo, kaysa doon sa gumagamit ng tithes na tagapagturo. Mas mabigat kasi yung tagapagturo na gumagamit ng tithes na sa pulpito. Kaysa iyo, kaysa ako kasi nagtuturo din ako eh. Kaysa doon sa Parang ganito, Sister Lenny. So, mas mabigat Yung officers, tapaka-members, mas mabigat kapag yung officer ang lumabag. dahil sa rule ng Diyos. Dahil may rule, May rule ano? kasi ang Diyos. Oo. Ang mababang pamantayan, huwag gumamit ng tithes. Oo. Kasi ito'y susugat sa gawain ng Diyos. Oo. Anong sumbat ng mga kapatid doon sa Mindanao? Yung kababata ninyo, nakita nila. Kayo mama, kayo papa, sige kayong bata sa amin, no between meals. No egg, no junk foods, ganito, no, ano yung itlog, yung quick-quick. Pero bakit yung galing-galing yung pastor nyo, ang galing-galing magturo, nasa pulpito, gumagamit ng tithes, yan ang nakita namin yung paglabag. Ayan ang sumbat nila. Sino magsabi niyan, te? Mga kasama kapatid sa Mindanao. Kaya Anak, Wala nila yun. personal. Kayo ba hindi nyo nakita si Jeffy na kumain ng itlog? Simbat sa pool dati mo. Oh, yun pala eh. Alam nyo rin pala eh. So ganito, Sila bilit. Pero, ang problema dun, explain ko sa'yo kung bakit. Nalilito ka lang dyan, naguguluhan ka, pero iayos natin yung, i-differentiate natin yung personal at saka yung iglesia. Okay, bibigyan natin siya ng, ng distinction. Kaya gusto ko lang baka makalimutan. Tignan mo, mainit pa yung usapin sa itlog. Yung kasama niya mismo doon, si sinaway Hazel. siya, sinaway. Si Hazel. May pangyayari. Kwento lang din naman sa akin. Yung anak niya ni Hazel, kakwentuhan ng anak ni Jeffy. Ngayon, lalabas si Jeffy, sinama yung anak, gusto daw sumama yung anak ni Hazel. Alas 12 na, Brad, yun. Alas Yung 12. panahon na Nagtanghali. mag-lunch na daw. Oo. Ang nagtaka si Hazel, ba't ayaw isama yung anak niya? Eh lalabas lang. Sinundan lang na Hazel. Pagsilip na gano'n, totoong pala lang, kwek-kwek doon sa may, malapit doon sa palengke. Totoong pala lang itlog. Sila mismo doon ha, mainit pa yung issue. Kung totoong masunurin ang puso ni Jeffy, mainit pa yung issue, bakit ginagawa mo yan? Wala siya plano magpatuwid. Liban doon, nung inamin niya, siya ay may kahinaan sa group chat. Oo. Nabasa yun ng taga Mindanao. Oo. Sabi ng taga Mindanao, nag-report sa amin, akala ko ba, kahinaan lang niya ito, bakit hanggang ngayon nakain pa rin pala to? Oo. Noon pa ito. Eh, di ba pwede na nga, hindi, Kung kailan- sure na nga nila na pwede na, di ba? Ayun, isa pa yun, iyon mo na. Ito mo nang yung sinabi. Oo. Ibig sabihin, hindi talaga ito nagsikap na alisin Alisin. ito. Kasi noon pa ito nakain na eh. Oo. Bakit hanggang ngayon nandun pa rin? Oo. Tapos, ay ito lang pinakamasaklap, Brother Lexi. Mismo yung taga roon, nagsabi na, reklamo. Sabi ay, pagdating nila dito po sa amin, nagdebate kami. Kasi sabi ng mag-ama na pwede ang itlog for emergency. At mayroon pa, hindi pala emergency na, pwede daw ang itlog organic, lalo't healthy. Basta, pwede kumain 2 to 3 times a day. Basta Piraso. organic. Nagulat ako, ha? Pagdating sa Batangas, noong December ba yun? November? Oo. Camping. Mayroong nagbibinta ng kakanin. Nandoon kami lahat ha? Dalawang Iba-ibang nigo. grupo. Dalawang nigo. Tsaka yung Aba, matatanda. nung kakanin, katoliko, sabi niya, 1,000 ang price. mayroong dong may itlog. Sabi ni Jeffrey, ay hindi po kami nakain ng itlog. So yung taga-Tarlac na nandun, akala ko, hindi nakain ng itlog. Bakit? Akala ko pwede. Akala ba pwede nakain ng itlog? Nagdebate tayo dun sa Na-confuse. Tarlac. Bakit ngayon hindi pala pwede? Ay talaga nag-confuse. Ay nagreklamo yung mga kapatid. Mismo yung tiyahin niya mismo. Oo. Kano ba? Bakit doon yan? Ko, yan. Kaya kayo diyan ngayon, kayo lahat dito ngayon, kung kumakain kayo ng itlog ngayon, kami po hindi nagtuturo. Sa akin, no? Simula nung dumating ang Reformation, ay hindi po ako nagtuturo hanggang ngayon na pwede ng itlog. But, kung kayo may nakakain ng itlog na hindi nyo sinasabi, kapanagutan nyo yun sa Diyos. Pero kung ikaw, halimbawa, Perdexi, o ito si Brother Abner, gumagamit ng tithes.
Personal. lalabag pa rin siya. Lalo't paulit-ulit siya, sasalain ko yan. Ulit-ulit ko talagang gagawin yan. Lalo't gumagamit ng text. Iba yung tagapagturo, iba yung rule ng buhay ng tagapagturo, at iba yung tagapakinig lang. Okay. Mas mabigat kasi ang parusa ng Diyos dito. Kung hindi mo naman sabihin na ikaw mismo nakakita nito, may kapanugutan ka rin sa Diyos. Oo, okay. Parusahan ka rin ng Diyos kung hindi mo sasabihin ang kasalanan nito. Oo, tama. Yun yung punto So, niya. ganito yan. Sa church, may nilagay na bantay. Watchman. Watchmen. Ito yung mga reformador. Ito, tuloy. May bantay. Ha? Oh, Uy, continue na lang mamaya. mamaya. Sa church, pinapasok ang Continue na individual na mamaya. mananampalataya. Siya pa rin yung speaker. Ang mga individual, pinasok. Lahat ng papasok yan, subject sa bantay. Parang sa mall. May gwardiya. Lahat ng tao pwede pumasok sa mall, pero may gwardiya. Hindi nga kung may dala kang Kung may dala kang baril, hindi ka papasukin. Hindi po siya tumamuna. Pag hindi nila ginawa yon bilang gwardiya, tanggalin sila sa pagkagwardya. Oo. Tama? Hindi nila ginawang tungkulin nila. May bantay dito sa iglesia. Ang sino nagtalaga sa kanila? Ang Diyos. Bantay anong nangyari sa gabi. Ngayon, kung hindi ka magbabantay, ikaw ang bantay, tatanggalin ka Parusahan ng ka ng Diyos Diyos. sa pagiging bantay. Sinong Diyos mo, manager na? Kaya hindi tao ang gumagawa niyan. Diyos. Diyos ang Ngayon, ang pumasok ka rito sa iglesia, may bantay, nakitaan ka ng bantay, sinuway ka. Imbis na magpasuway ka, Anong bat? nanumbat ka pa, Sino naman? binalikan mo pa yung taong nagsabi sa'yo, o kung ano Ikaw, na, paratang talaga. sa kanya, ikapo, tapos ako rin daw, meron din naman daw akong ginawang masama, tapos na yun, clear na yun. Yung sa'yo, yun yung bago, kaya humaba yung issue. Ngayon, masisisi ba natin ang mga bantay na itinalaga ng Diyos sa iglesia para ang iglesia ay maging pure? Para maging dalisay? Ayaw ng Diyos na ang iglesia ay may isang bahid naman siya. Kaya may bantayan. Ngayon, kung ikaw ay bantay na hindi ka magsasalita, kahit nakita mo na ang mga corruption sa iglesia, paparusahan ka ng Diyos, sabi natin ngayon. Or aalisin Biblia ka sa yun, iglesia. hindi akin yun. Oh, sabi ng Biblia. Bakit? Kuya. Para kailangan maging pure ang church. Pero kailangan ba talaga na paulit-ulit natin sawayin? Ay kasi nga, hindi naman nagbabago. Wag, halimbawa, nakita mo uli. Kasi Sabihan mo uli. tapos mo lang sinaway eh. Kaya nga, Ibig sabihin, kung tapos mo lang sinaway, linabag niya ulit, kasalanan niya na yun. okay, tama Tama yan. yun. Ganito dapat, kung inulit, Ikaw wala, labas ka na doon kasi tapos mo na pero sinaway. dapat hindi na siya gagawa sa iglesia. Yun. Yun Dapat, Putulin ang hindi ikapo ka sa na kanya. Dapat hindi ka na tagapagturo dyan. Hindi ka na Kung pupukro. paulit-ulit ka, may tungkulin ka kasi. Kung nakita mo paulit-ulit, Yun lang, dapat yun lang, doon sa- ulit-ulitin mo doon sa rin. mali. Ano ginawa ni Kuya Tan? Hindi niya dinisiplina ng ganon. Oo, ayaw niya. Ayaw niya nun, ayaw niya nga nang disiplinahin yung anak niya eh. Kasi raw may mensahe. Ah. Kasi siya eh. Walang ginawang ganon. Binalis Si Sister Hazel na mismo nagsabi, mainit pa yung usapin, gumagawa ng ganon. Dapat yun, o hindi ka na dahil matigas ang ulo mo, hindi ka na mangangaral, hindi ka nagagamit ng ikapo. Dahil ginagamit mo yung ikapo, dapat subject ka sa pagtutuwid ng iglesia. O kaya kung may self, ano siya sa kanyang sarili, Kahihiyan. na sabihin na, ay hindi na muna ako Oo, magsasalita. mag-resign na siya. Tulad ng ginagawa sa gobyerno. Ano muna siya, suspendido. Oo. Hindi, tulad ni Kuya Robert at Gigi, yung kainitan ng issue nila. Sila mismo nagdisiplina sa sarili nila. Hindi sila pumunta ng pulpito para magturo. Tagapakinig sila. One year yun may ginawa nila yun. Hindi sila binigyan ng disciplinary na action. Sila mismo nag-usap na hindi sila magturo sa iglesia. Manahimik sila. Dahil mayroon silang kaso. Yun yung punto. Ang malungkot, Ay, hindi ang malungkot, siya na ngayon ang leader ng kabilang grupo. Magbantay ka. Siya na ngayon. Front na lang yan si Kuya Tan. Pero ang totoong kumukontrol na dyan si Jeff T. Na kapag ka, Sa kaso naman ni Kuya Robert at saka na TJ, hindi din dapat kasi kung tunay nga ang nagsisisi, dapat maghiwalay sila. yun naman ang kaso na okay. Pero hindi naman sila naghiwalay eh. Kaya nga, nagsasama pa rin. Kaya pag isisi nila, wala, di mo. Okay. So, yun, ano? Kasi magpinsan nga sila. Hindi, Ganun. biblical daw yun. Laban kayo, magdebate kayo. Didibatihan nyo muna yun. Lagot sila. So, ganito mga kapatid, yung sinasabi, naintindihan ko Sister Elsie, pero Sister Elsie, ang propesya ay pagbaak at yan ang nangyayari ngayon. Kung hindi kaya ng iyong puso o ng pagkatao mo, ang ganitong klase ng gawain, nandiyan ka na lang sa taga-suporta ka na lang. Hindi kasi po pwedeng hindi mangyari ang propesya. Tinan mo, pinipigil natin na huwag maghiwalay.
Napigil ba? Sino nakapigil? Wala. Pero ang sabi nila sa amin, sa akin mismo, Oh. hindi pa daw in-announce ni Kuya Tandon sa 5. Kayo na daw mismo nag-separate dito. Ay, hindi totoo yun. Mali. Normal na yung mga pulong-pulong bawat dito sa Ano Tayabas. naman yun? Talagang nakaprogram Ang yun nakita ko eh. kasi parang gusto nilang i-control, lalo na yung pagpunta nila ni Colonel sa bahay. Oo. Dapat daw sana galing kayo doon, punta Mindanao, tapos pagbalik dito daw kayo pumunta sa kila Ate Eunice. Hindi daw kayo nag-report doon. O ano naman? Gusto nila nang mangyari. Kaya ganito yun, Hindi para naman marinig, yun na galing sa pangangaral sila Ate Lenly, doon talaga sa kanila magre-report. Ano ba sila? Ano yung opisina? Okay, Sila? ganito. Hindi naman ganun Ito yun, totoo. Ganito, ako na mismo. Ganun na. Ako na mismo. Siya Ako Ganito. na po, ako na po. Ako na. Ganun Ganito lang yun, dito Brad. kay Ate Ladel. Kaya naisip ko Han, baka mali yan sa Hindi, sabihin ah. mo. Kulang. Ako, ang programa ko talaga, Salidong. gusto nilang i-control yung tao kung saan magtitipon. Oo. ang programa ko talaga is love one another. Oo. During that time, naisip ko, pupunta ako sa langit, may naiwan akong kasamaan. Iba naman yun, Han. Huwag mo na Hindi. tumanon ka na. Introduction niya lang yun. Introduction muna ito. Okay. Ang haba eh. Diretso. Yung sinabi ni Dudong, huwag ka magpaliwanag. Off yung temperature, sinusubok na naman. Introduction ngayon natin. Sige na. Ang haba pa yun. Bubulot na. Hindi naman tayo mga close friend dito. Bubulot na sa kamay. Ganito kasi yon. Naisip ko na pagdating namin dito, galing kaming Mindanao. Visayas and Mindanao, puntahan ko yun yung Ah, nakarangga ko. Oo. Nakakorpo ko dati sa negosyo. Brother, ano? Brother Charlie. Para konsultahin kung talagang okay na kami. At namimigay ka rin ng Nagbibigay ako ng mga babasahin every churches kasi yung natanggap namin katotohanan ng 4 watches ng Mark. Mark 13:35, pinamimigay ko talaga yan sa mga churches. So, hindi ko inanuhan ng kahit ni isang mga sabat na hindi ako makapagbigay ng mga babasahin in every churches na nandito lang sa palibot. Mga 2 church yan sa buong maghapon ng araw ng sabat. O kaya pag Friday, sumasaglit ako sa mga church. Ang purpose ko, double action. Puntahan ko at saka i-consulta ko, Brad, talagang ano na tayo, yung talagang mapunta tayo sa langit, tapos tayo ay na-confirm ko na talagang balik sa dating pag-iibigan bilang mga kapatiran. Next Sabat uli, pumunta na naman ako in another place. Okay. Nung Batangas na pala, may ano na sa Batangas, yung programa ni Brother Ramon doon, na siya ang inutusan ng Panginoon, sabi niya Panginoon kasi sa atin Diyos. Organizer. Na itong programang ito ay dito ito sa akin kumbaga siya ang giniyahan ng Diyos na itong programang ito paghaharap. So pumunta kami sa madaling salita sa Batangas ni and then nagkaigi kami, Brad, ni pero kasi mayroon din kaming tampuhan. Sa mensahe din 'yun, bro. Sa mensahe nagsimula 'yon na hindi pagkakaunawaan. So sa madaling salita nagkaigi uli, nag-reconcile kami ni Kuya Ramon, nagkaya kami ng So sa madaling salita, okay. The next Sabat uli, pumunta kaming kila Junito. Kita mo na, dami na ng comments nila. Iba yun, Han. Niniwalay na tayo nung doon si Kanitoy. Oo nga pala. Yung dalawa lang. Sa madaling Dito salita, ang topic ko nung panahon na yun ay puro love. Dumating yung camp meeting sa Sa 5. sa 5. Marami ng noon eh. Sinabihan ko si Kuya Tan, alam niyo kung bakit very inspired ako, kung bakit puro pagmamahal ang aking topiko sa Post. Inspired po ako eh. Hindi ako makaalis 2 linggo sa topiko na yan, malawak kasi yan eh. Doon ko na ay siya daw ang pinapatamaan ko. Sa Facebook. Guilty Sa Facebook, guilty siya dahil si ito pinapalayas. Inupot ko ito, pinapalayas natin yung ating kapatid. Hindi ko pinapangalanan. Pinapalaya, hindi natin pwedeng tanggapin yung mga kapatid natin sa ating pamamahay. Samantalang hindi pa ako noon manampalataya, hindi inugali namin yan na kung may pupunta sa ating bahay, open ang ating arms para tanggapin sila. Kapwa-tao. Sabi ko, mali po yata ang ating mga naging mensaheng hakbang na ito na yung kapatid natin na alam naman natin na kasamahan natin yan sila simulat sa Paul,
hindi natin pwedeng tanggapin yan si Abner. Sabi ko, mali na yata yung ating dinadaanan ngayon. Kaya sabi ko, hindi ko pwedeng anuhin dito si Brother Abner. Isa pa, ginamit din ito sa amin sa pangangaral ng 6,000 years sa Antipolo. Isa ito sa mga naggano sa amin. Kaya connected kami ni Brother Rani. Oo. Brother Rani, Abner. kinuha siya. Kami din. Ay, tatlo Ginamit tayo profile eh. Tatlo kami. Oo. Nasa unahan na kasi yung kwento mo. Ako Oo. naman. Oo, sige. Para marinig ni Dexy. Last na to, tapos Dito kasi sa aming Dexy, kita mo naman yung bahay namin. From here to Tomate, halos isang oras namin takbuhin yan. So pag dumating ang Biyernes, nagtatawagan kami kung saan kami magsabat. Kay Long, sa Alsam, sa amin ba, o dito sa Lukban. Yun yung schedule namin noon pa. Rotation yun. Yung rotation namin schedule. Nung umalis na kami dito, yun dumating na yung ibong mandaragit na doktrina nila. Naglakbay kami, Visayas, Mindanao, di ba? Dumaan kami, Mindanao. Ang sabi ni Brother Rani, simulang umalis kayo, hindi na siya tinawagan kung saan magsasabat sila. Sabi ko, bakit ganyan? Ngayon, bakit ganun ang ginawa nila? Nung dumating kami, Past the kingdom's fall, look for the way, march the great prophetic way, march. The dawn is almost fall. Down in the field of iron and of clay, weak and divided, soon to pass away. What will the next great glorious drama be? God's endless coming and eternity. Look for the way, march the great prophetic way, march down through the ages, past the kingdom's fall. Look for the way, march the great prophetic way, march.